Magandang araw sa lahat. Tawagin na lamang ninyo akong Arnel, taga Bulacan, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong minsang dumayo kami sa probinsya ng Guimaras. Taong 1999. Sa edad na 21 ay napagpasyahan naming magkakaibigan na dumayo sa probinsya ng Guimaras, na dating probinsya ng nanay ko. Pero uunahan ko na po kayo. Ni isang beses ay hindi pa ako nakapagbakasyon sa probinsyang ito. Tanging mga kwento lamang ni Mama ang siyang naging basehan ko kung gaano umano kaganda sa kanilang lugar. Kung kaya naman naging interesado po akong pumunta sa probinsya na kinalakihan ng nanay ko. Ang sabi niya pa nga noon, mababait naman daw yung mga taga roon. At madalas raw na may piyesta sa mga karatig lugar. May mga pagkain daw na hinahain ng mga bahay at kahit sino ay pwedeng kumain. Kahit hindi ka raw imbitado, kapag magagawi ka raw sa bahay kung saan may ginagawang piyestahan, ay talagang pakakainin ka ng may bahay. Kung kaya't iniisip ko pa nga lang po yung mga sinabi ng aking ina, ay nasisiyahan na ako lalo na nga noong sabihin pa ni Mama na hindi mawawala yung sayawan kapag dinaraos yung piyestahan sa mga karatig lugar. Maging sa kanilang baryo man umano ay ganoon din. Kasama yung dalawa kong kaibigan, nagbakasyon na nga kami sa bahay ng lola ko. Sinundan ko na lamang yung address na sinulat ng aking ina. At syempre, sinabi rin niya yung mga pasikot-sikot. Pagkarating ko raw sa baryong kinalakihan niya, ay magpakilala raw ako sa lola ko at ibigay yung kanyang sulat. Bakit hindi na lamang po kayo sumamang magbakasyon, Ma? Para naman madalaw niyo rin si lola. Sabi ko pa nga po noon, nang may abot na nga niya yung kanyang sulat para kay lola. Natawagin nga po pala natin sa pangalang Lola Marciana. Sinabi niyang marami raw siyang ginagawa at wala siyang panahon para magbakasyon. Kami na lang daw ng mga kaibigan ko. Basta't mag-iingat lamang daw kami at huwag makikipag-usap o sasama kung kani-kanino. Alam ko na po yon, matanda na ako, Ma. Hindi na ako bata para paulit-ulit mong pagsabihan ng ganyan. Wika ko pa nga sa aking ina noon. Kagad na nga kaming bumiyahe, Sir Dan. At nang nasa kalagitnaan na nga kami ng biyahe, may nakilala kong dalagang itago na lamang natin sa pangalang Arlene. Dahil katabi ko nga po siya, sa pangdalawahang upuan, ay nagkakausap po kami at nalaman kong taga Guimaras rin daw po ito. Uuwi daw siya dahil merong okasyon na gaganapin sa kanilang baryo. Aaminin kong medyo may pagkamadaldal din po ako. Kung kaya't wala nang hiyahiyang tinanong ko siya kung ano nga ba yung okasyon. At sinabi naman ito na meron daw piyesta sa kanila. At siya naman yung nagtanong kung bakit nga ako magbabakasyon kasama yung mga kaibigan ko doon sa kanilang lugar. Hindi naman daw kami taga roon. Ano kasi? Gusto ko lang makita yung lugar na kinalakihan ng aking ina. Ni minsan kasi hindi pa ako nakakapagbakasyon sa lugar ni Mama. Tsaka gusto ko ring bisitahin yung lola ko. Tugon ko naman po dito. Talaga? Gusto mo mamasyal ka sa baryo namin? Tamang-tama, may piyestang gaganapin. At sinisigurado ko sa iyong masaya doon sa baryo namin kapag merong mga ganong okasyon. Masayang wika pa ng dalaga at nakita kong nagniningning yung kanyang mga mata, kaya't hindi ko pa man tinatanong yung mga kaibigan ko kung papayag ba sila, ay sumang-ayon na nga ako sa kanyang alok. Sinabi ko sa kanya yung baryong tinitirhan ni Lola at sinabi naman niya na malapit lamang yon sa kanila, kaya siya na lamang daw yung pupunta sa bahay ni Lola para sunduin kaming magkakaibigan. Sa pagdaan ng napakahabang oras sa pagbabiyahe, dumating na nga rin kami doon sa Guimaras
Pagkababa namin ay nagpaalam na nga kami sa dalaga. Bago pa man kami maglakad ng mga kaibigan ko papunta sa aming dapat sakyan, ipinaalala pa sa akin ni Arlene yung tungkol sa pinag-usapan namin. Magkikita na lang daw kami sa napag-usapang araw at susunduin daw niya kami sa bahay ng lola ko. Nang marating nga namin yung bahay ni lola, ay walang pagsidlan yung sayang kanyang naramdaman. Kaya't nagkwentuhan nga po kami at kinakamusta po ni lola pati po si mama. Noong dumating naman yung araw ng usapan namin ni Arlene, ipinakilala ko muna si Arlene kay lola. Bago kami pumunta sa baryo ng dalaga. Habang nag-uusap nga yung lola ko at si Arlene, ay nakita kong seryoso si lola at sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa dalaga ay nahihinuha kong tila hindi nga niya gusto yung dalaga. Lola, alis na po kami . Makaabutan po kami ng dilim sa daan. Muling pagpapaalam ko pang wika kay lola. Ilang sandali pang tumitig sa akin yung lola ko bago tumango at nagsabing mag-iingat raw ako sa pupuntahan. Umuwi din daw kami agad ng mga kaibigan ko dahil maghihintay daw sila ni Tito Erwin. Sige po lola, uuwi rin po kami agad. Nakangiting tugon ko pa nga po noon at naglakad na nga rin kami paalis at ang sabi po ni Arlene ay medyo malapit lamang daw sa baryo ni lola yung baryong kanyang tinitirhan. Kaya't lalakarin na lang daw namin para naman mahaba-haba din yung pagkwentuhan namin. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras na lakaran, ay narating naman namin yung lugar. Totoo ngang malapit lang po yun. Sa bungad pa lamang ay nagkakasiyahan na nga yung mga tao. Nawili naman yung dalawang kaibigan ko sa kakatingin sa mga paninda. Bumili pa nga sila noon. Para meron daw kaming remembrance pagkabalik namin ng Bulacan. Matapos nga po nilang bumili ay nagpatuloy na rin kami sa aming paglalakad. Hanggang sa merong isginita kaming dinaanan. At pagkapasok namin sa daanang yon, ay nakikita ko yung matalim na titig ng mga taong nadadaanan namin. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay napansin kong kakaiba ang kinikilos ng mga taong naroroon. Huwag mo na lamang pansinin yung mga yan. Ganyan lang talaga sila kung makatingin. Bihira lang kasi yung mga taong magagawi sa lugar namin. Narinig ko pang wika ni Arlene na tila napansin rin niya ang panakanakang pagtingin ko sa mga taong nadadaanan namin ng merong pagtataka. Nakaramdam naman ako ng hiya matapos sabihin yon ng dalaga. Baka kasi kung ano nga yung kanyang iniisip. Kaya naman binilisan pa nga namin yung paglalakad. At sa katagalan ngang paglalakad, ay hindi ko lubos akalain na ganoon pala kasukal yung daan patungo doon sa bahay ng dalaga. Parang nasa paanan na po yun ng bundok, malayo sa mga kabahayan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarating na rin kami sa may bakuran ng bahay ni Arlene. Ang layo pala dito no? Kala ko sa may bungad lang ng baryo yung bahay ni Arlene. Reklamong wika pa ng kaibigan ko. Sinenyasan ko naman siyang wag maingay at baka marinig nga siya ng dalaga. Magandang hapon po. Bati ko sa mga magulang ni Arlene nang ipinakilala po niya kami. Ngumiti naman yung ina ng dalaga at binati rin kami samantalang yung ama naman nito ay seryoso lamang na tinitignan kami at ni hindi man lang po ito nagbitaw ng salita bago dire-diretsong naglakad papunta sa gilid ng bahay at nagumpisa ng maghasa ng kanyang itak. Kakaiba rin po yung titig na ipinukol nito sa amin dahil pailalim po ito kung makatingin. At panay yung paglunok ng kanyang laway. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kaba. Hoy Brad, halika na.
Pumasok na raw tayo, sabi ng nanay ni Arlene. Kaya pa ng kaibigan ko matapos nga niya akong kalabitin sa balikat. Tumango naman ako at sumunod na rin sa kaibigan kong maglakad papasok. Magiliw nga kaming pinapasok ng ina ni Arlene. Tamang-tama raw dahil kaluluto lang daw niya ng mga pagkain. Saglit lang umano at ipaghahain niya lang kami sa pagkainan. Nagmadali nang maglakad yung nanay ng dalaga. Doon papasok at dire-diretso nang pumunta sa may kusina. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, doon ko pa lamang napagtantong wala man lang bisita yung pamilya ni Arlene. Kahit isang labas sa kanilang pamilya ay wala po akong nakikita. Pawang mga kamag-anak lang din daw niya yung nasa loob ng kanilang bahay. Halos lahat ng kaanak ng dalaga ay nakatuon po sa amin yung pansin. Sa mahinang boses ay tinanong ko nga si Arlene kung meron ba silang bisita. Bukod po kasi sa amin ay wala na akong nakikitang ibang bisita. Pero tumango naman yung dalaga at nagwikang paparating pa lang daw yung kanilang mga bisita. Mamaya-maya pa darating yung mga bisita ng tatay ko. Kayo pa lang yung kauna-unahang bisita namin. Nakangiting wika pa nga ni Arlene sa amin noon. Nagtaka naman ako, Sir Dan. Dahil yung kwento sa akin ng aking ina, kapag may mga kaganapang kapyestahan daw sa mga baryo-baryo, marami daw yung mga taong dumadayo at nanginginain. Pero bakit sa bahay ng dalaga, magtatakip-silim na ay kami pa lamang yung bisita? Hindi ba dapat umaga pa lang ay marami ng mga tao dahil may kasayahan ngang ginaganap? Tsaka bakit noong nasa bungad pa lang kami ng baryo ay marami naman akong nakikitang mga tao? Pero noong pumasok na nga kami doon sa parang hiwalay na sityo papunta sa bahay ng dalaga, ay bibihira na lamang akong may makitang tao. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung bakit bigla kong kinabahan. Biglang nawala yung sayang nararamdaman ko at napalitan ng kaba at pag-aalinlangan. Nang makaupo na nga kami at nasa harapan na nga namin yung iba't ibang putahing ulam, ay nakita kong tuwang-tuwa yung dalawa kong kaibigan. Halos hindi magkamayaw yung dalawa sa pagsandok ng pagkain. At maya-maya pa ay natuon yung pansin ko sa dinuguan. Napakabango kasi ng amoy nito. At sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng pagkatakam. Kaya naman bagamat nag-alinlangan akong sumandok, nang makita ko nga yung mga kaibigan kong walang tigil na sa pagkain ng dinuguan, ay kumuha na rin ako at naglagay sa plato. Subalit, ganoon na lamang yung panlalaki ng mga mata ko. Nang akmang kakain na nga sana ako ng kaning merong nakahalong dinuguan, nang biglang nagsalita yung kaibigan ko at nagtanong kung bakit napakatigas umano ng dinuguan. Sabay dinukot nga niya sa bibig yung bagay na hindi nga niya manguya. At noong makuha niya iyon, halos magulantang kami at labis yung pagkagimbal habang hindi iniaalis yung pagkatitig sa hawak-hawak ng kaibigan ko. Sa kadahilan ng isang daliri po ng tao, yung nakuha nito mula sa kanyang bibig. Meron pa nga pong kuko Nasa palagay ko ay isa po yung hintuturo. Halos masuka ko nang makita ko yon, samantalang yung kaibigan ko namang si Jacob ay hindi na nga napigilang masuka dahil sa daliring kanyang nakuha sa kanyang kinakaing dinuguan. Mabuti na lamang at walang nakatingin sa amin ng mga sandaling yon. Buisit, kadiri! Bulalas pang wika ni Martin at sinabihan kaming lumabas na nga ng bahay bago pa man tuluyang dumilim. Dahil mga aswang umano yung naninirahan sa bahay naming kinaroroonan. Kaya't napatingin nga ako kay Martin at nagtanong kung ano nga bang ibig nitong sabihin. Tsaka ako na ipapaliwanag. Basta tara na, lumabas na tayo dito.
Wika naman agad nito at agaran na nga siyang lumabas ng bahay. Sumunod naman kami at nang makalabas na kaming tatlo, sinabihan kami ni Martin na bilisan na nga naming tumakbo. Dahil sa oras na tuluyan daw na magdilim ang buong paligid, tiyak na hahabulin daw kami ng mga aswang. Narinig ko pa ngang napamura yung ama ni Arlene, habang yung dalaga naman ay tinatawag kami at pilit na pinapabalik. Nagwika naman yung kaibigan kung wag ko raw pansinin yung dalaga, basta't bilisan na lamang daw naming tumakbo para makalayo sa bahay ni Arlene. Habang tumatakbo na nga kami, Sir Dan, ay ganoon na lamang yung gulat ko nang bigla na lang kaming harangan ng mga kalalakihan at may hawak-hawak po itong mga itak. Matalim yung mga titig ng mga yon at parang mga aso kung makabuga ng hininga. Tumabi kayo. Padaanin ninyo kami. Ulyaw pa ng kaibigan ko sa mga taong nakaharang sa amin. Sa tingin nyo ba, hayaan namin kayong makalabas dito? Nakangising wika pa ng isa sa mga kalalakihan. Bahagya kaming napatras at halos mga tug na nga yung tuhod ko dahil sa marahang itinaas ng isa sa mga kalalakihan yung kanyang bit-bit na itak. Habang nanlilisik yung mga mata at hindi inaalis sa pagkakatitig sa amin, nakita ko yung unti-unting pagbabago ng kulay ng mga mata at ang pagkakaroon ng maliliit na balahibong tumutubo sa may braso at mukha ng mga kalalakihan. Habang marahan kaming nilalapitan ng mga kalalakihan, habang parang galit yung kanilang mga mata at hawak-hawak pa rin yung kanilang mga itak, nang sa isang malakas na sigaw ay may umagaw ng kanilang atensyon. Sige, subukan mong tagain yung apo ko. Pati na rin yung mga kaibigan niya kung gusto mong magkaubusan tayo ng lahi. Sigaw pa ng boses na talagang pamilyar sa akin. Kaya't nung tignan ko nga para alamin kung sino nga ba yung sumisigaw, ay nakita kong si Lola po iyon at kasama pa niya yung tsuhin ko at iba pang kalalakihan. Napansin kong marahang nagsipag-atrasan yung 5 lalaki at parang mga tutang takot na takot nang makita yung lola ko. At nakita ko rin po doon yung mga magulang ni Arlene na napapatras din habang kanina lamang ay matapang yung kanilang mga pagmumukha. Na parang natakot po talaga yung mga ito. Galit na galit si Lola nang lapitan sila at pinagbantaan. Sumenyas rin yung tsuhin kong lumapit na kami sa kanya at nagmamadali naman kaming lumapit. Hindi ko na nga rin narinig ang mga pinag-uusapan ng lola ko at ng mga magulang ni Arlene, pati na rin yung iba pa. Kasama yung tsuhin ko ay sumakay na nga kami ng tricycle. Tahimik lamang naming binaybay yung daan pabalik sa baryo ni Lola. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay nakita kong naroroon din si Tito Henry. Seryoso yung kanyang mukhang inutusan kaming maupo. Tinanong niya kami kung sino o mano yung nakakain sa amin sa bahay naming pinuntahan. At sinabi ko naman sa tsuhin ko na yung 2 kaibigan ko lang yung talagang nakakain. Tahimik na kinuha ng tsuhin ko yung boteng merong lamang langis na parang tinago niya sa may aparador. At pinainom po niya yung 2 ng tig-1 kutsarang langis. Wala pa nga lang ilang segundo nang matapos nilang uminom ng langis na iyon, ay mabilis akong napatras sa kadahilan ng kamuntikan pa akong masukahan ng 2. Napakabaho po ng kanilang isinuka, na halos lahat yata ng kanilang kinain ay nailabas nila. Matapos nga nilang magsuka ay siya namang pagdating ni Lola. Uminom muna ng tubig yung lola ko bago nagkwento. Ayon pa sa kanya, mga aswang daw yung naninirahan sa bahay naming pinuntahan. Maging yung mga kapitbahay daw ng mga yon ay baka mga aswang din. Kaya pala unang kita pa lamang daw niya sa dalaga. Kaya pala unang kita pa lamang daw niya kay Arlene ay naramdaman na niyang merong kakaibang presensya na tinatago yung dalagang yon.
Noong umalis na nga kami ng mga kaibigan ko, ay hindi talaga siya mapalagay. Malakas daw kasi yung kanyang kutob na merong kakaiba sa dalaga. At dahil hindi nga ito mapalagay, ay nagpasama raw siya sa tsuhin ko na tuntunin yung lugar na aming pinuntahan. At doon nga ay nalaman niyang mga aswang yung naninirahan sa liblib na baryo. Mabuti na lamang daw talaga at sakto lang yung kanilang pagdating. Dahil kung nahuli raw sila ay baka napahamak na kami. Sinabi rin ni Lola na isa pala siyang albularyo. At ang mga tsuhin ko ay mga manggagamot din. Kung kaya't gano'n na lamang yung takot ng mga aswang nang makita yung mga ito. Simula nga po nang mangyari yon, nakailang ulit pa akong nagbakasyon sa lugar ni Lola. Nalaman ko rin na kaya pala ayaw ni nanay na magbakasyon dahil ayaw pala niyang saluhin yung pagiging isang albularyo ni Lola. Naging leksyon na rin po yun sa akin na dapat huwag agad magtiwala sa mga tao. Lalo na kung bagong kakilala mo lang din. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Dan. At sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang May. Naninirahan dito sa Zambales. Sa totoo lang po, bata pa lamang ako ay nahilig na nga talaga akong makinig sa mga kwentong kababalaghan. Kaya naisipan ko ring magpadala ng kwento sa inyong channel. Upang maibahagi yung aking karanasan. Kakatapos ko lamang mag-aral sa sekundarya nang makilala ng aking ama ang kanyang bagong sinisinta. Nagalit ako noon sa aking ama. Gawa ng labag sa kalooban ko yung ginagawa nito sa kadahilan ng kakamatay lamang ng aking ina. Ilang buwan lamang yung nakaraan. Sa unang kita ko pa lamang sa babaeng yon, ay mabigat na yung aking loob. Hindi ko gusto yung kanyang estilo pagdating sa pananamit. Hindi naman po sa nag-iinarte ako o ano paman. Kaya lamang, malayong malayo ito kung manamit sa aking ina. Dahil halos lumuwa na yung kanyang kaluluwa. At kulang na lamang ay maghubad ito sa harapan ng aking ama. Lalo na po ng mga panahong yon, na parang mas formal pa po at konserbatibo yung nakasanayan. Ano mo ba yung babaeng yan, Papa? Parang mas bata pa sa anak mo yung kinakalantari mo ah. Hindi ka ba nakokonsensya? Kakamatay lang ni Mama. Baling ko pa nga pong tanong dito. Hindi naman umimik yung aking ama. At sa halip, ay tinitigan niya lang ako ng masama. Sa inis ko ay nagmadali na lamang akong naglakad papunta doon sa kwarto at pabalyang isinara yung pintuan. Nagalit at nainis ako noon sa aking ama. Dahil ganon-ganon na lamang nito kong palitan yung nanay ko. Ni hindi niya man lang pinaabot ng 1 taon yung pagkakamatay ng aking ina. Bago siya maghanap ng babaeng kanyang makakasama sa buhay. Kahit konting respeto man lang sana. Sa galit ko nga ay hindi ko na malayang nakatulugan ko na pala ang aking pag-iiyak. At kinabukasan, tulad ng pangkaraniwang araw ay pinipilit kong kumilos ng normal. Kahit na naririnig ko sa labas ng bahay na pinag-uusapan na kami dahil sa mabilisan umanong paghahanap ng aking ama ng kapalit sa buhay ng nanay ko. Gaya ng pinapayo ng tiyahin ko, wag ko na lamang pansinin yung mga tsismosang kapitbahay. Yun nga yung aking ginawa. Kapag nakakarinig ako ng hindi maganda, ay nilalabas ko na lamang sa kabilang tainga. Isang gabi, nang nasa kalagitnaan ako ng aking pagkakatulog, nanaginip ako ng anino ng taong nakatayo sa may pintuan. At pinagmamasdan ako. Kulay itim na wangis lamang yung nakikita ko at may nagbabagang mga mata. At noong tuluyan nang makalapit sa kinahihigaan ko, ang nakakatakot na anino,
Walang pag-aalinlangang mabilis nitong hinawakan yung leeg ko at mariing sinakal. Sa panaginip ko ay nagpupumiglas akong makawala sa nilalang. Ramdam na ramdam ko na yung unti-unting pagbaon ng matatalas nitong kuko sa aking leg at marahang itinapat nito yung mukha sa aking tenga. Kaya't lalo nga akong nagpupumilit na magpumiglas. Hanggang sa maya-maya pa ay nalimpungatan ako at napabalikwas ng bangon. Habol ang hiningang hinawakan ko yung leg ko sapagkat para po yung totoong nangyari. Sobrang sakit ng nararamdaman ko sa aking leg. Hindi pa man ako nakabawi sa nararamdaman ko ay nagulat ako nang biglang lumagabog yung pintuan na animoy may taong lumabas at isinara yon. Kasunod po nun, ang nakakarimarim na amoy na nalalanghap kong umaalingasaw sa loob ng kwarto. Halos bumaliktad na nga po yung sikmura ko sa napakabahong amoy na nalalanghap ko. Kaya naman kahit napakadilim ng kwarto ay nagmamadaling binuksan ko yung ilaw at lumabas ng kwarto. Napamura na lamang ako sa aking isipan at naitanong sa aking sarili kung ano yung napakabahong amoy na nalalanghap ko sa loob ng kwarto. Maya-maya ay lumabas naman yung aking ama at nagtanong kung ano nga bang nangyayari. At bakit narinig daw niya ang malakas na pagsara ng aking pintuan. Hindi pa man ako nakasagot ay nakita kong naglalakad papalapit sa amin ang kanyang babae na sa palagay ko ay galing ito sa kusina. Habang tinititigan ko yung babae ng aking ama ay bumalik sa aking isipan ang nangyaring panaginip ko kanina. Parang kahugis ng katawan nito ang aninong nasa panaginip ko. Buhaghag rin yung buhok nitong nagtataasan na akalain mong nakipagsabunutan sa sangkaterbang kaaway. Nakangiti itong lumapit sa aking ama at inayos ng bahagya yung kanyang buhok. Ano bang nangyari? Maiksing tanong nito sabay tingin sa akin. Hindi ako sumagot. Sali pa yung ama ko yung tumugon doon sa babae. Sinabi nito kung bakit nga siya nagising at kung bakit nagmadali siyang lumabas ng kwarto. Ikaw, saan ka ba galing? Tanong naman ang aking ama sa kanyang babae. Nakangiting sumagot yung babae at nagsabing pumunta raw siya sa kusina para uminom raw ng tubig dahil nakaramdam daw siya ng pagkauhaw. Ganon ba? Halika na at bumalik na tayo sa kwarto. Kaya naman ang aking ama. Nang maglakad na nga sila pabalik sa kwarto, binalingan ako ng aking ama at sinabihang sa susunod ay magdahan-dahan umano ko sa aking ginagawa. At kung pwede lang ay wag bara-bara at wag magdabog. Dahil meron daw natutulog at nakakabulabog umano ako. Hindi lang ikaw yung taong nakatira dito sa bahay. Kaya sana magdahan-dahan ka sa kung anumang ginagawa mo. Dagdag pa nga nitong wika. Hindi naman ako nakaimik sa sinabi ng aking ama. Gawa ng nakatitig nga sa akin si Carolina, yung babae ng aking ama. Kakaibang ipinukol na titig ni Carolina at kinikilabutan ako't hindi ko nga napigilang gapangan ng kilabot sa aking buong katawan. Nung gabing yon ay hindi na ako nakatulog pa. Nung sumapit na nga yung kinaumagahan, pagkapunta ko sa kusina ay nakita kong nagluluto na si Carolina. Saglit na tumingin ito. At pagkatapos ay itinoon na sa kanyang ginagawa yung kanyang pansin. Lagyan mo naman ang asin yung niluluto mo. Simula nang dumating ka dito at ikaw na yung nagluluto. Doon ako kumakain sa bahay ng tita ko eh. Paano ba naman kasi? Napakatabang ng niluluto mo. Reklamo ko pa nga pong wika sa kanya habang nagtitimpla ko ng kape. Dahil totoo naman po.
parang hindi ito gumagamit ng asin. Hindi siya umimik sa aking sinabi at ipinagpatuloy niya lamang yung kanyang ginagawang pagluluto. Sa totoo lang po, Sir Dan, simula nang ibinahay ng aking ama yung babaeng ito, unti-unti nang nagiba yung presensya sa paligid ng buong bahay. May mga pagkakataon rin na napapansin ko rin minsan na kakaiba kong kumilos itong si Carolina. Yun bang parang may nais itong gawin pero hindi nito magawa-gawa. Gustong gusto rin itong makita yung tiyahin kong buntis at kapag nasa bahay siya ni tita, ay halos ayaw na po nitong umalis sa tabi ng tiyahin ko. Palagi rin po nitong hinihimas ang maumbok na tiyan ni Tita Magda at panay po yung paglunok nito ng kanyang laway. Maging yung tiyahin ko ay napapansin rin po ito, yung kakaibang ikinikilos ng babae. Pero dahil sa ayaw naman ng aking ama, napakialaman namin yung kinakasama nito, kung kaya't umiwas na lang po yung tiyahin ko. May hinala kasi ito sa babae. May tinatago umanong lihim ang babaeng ito. Pero nung tinanong ko naman siya ay ayaw naman itong sabihin sa akin kung ano nga ba yung kanyang hinala. Basta't mag-iingat raw ako palagi at huwag makipaglapit kay Carolina. Huwag rin daw akong kumain sa kanyang mga inihahandang pagkain dahil baka mamaya daw at lagyan pa umano nito ng kung ano-ano. O kaya naman ay lawayan daw nito yung pagkain. Simula nga nang balaan ako ng tiyahin ko, ay ginawa ko nga po yung kanyang payo. "Oh, gising ka na pala anak. Mabuti naman at maaga kang nagising. Sabayan mo na kaming kumain ni Carolina." Wika pa nga ng aking ama isang pagkakataon. At nung lingunin ko nga po ito, ay parang hindi po ito nakatulog ng maayos. "Hindi ba kayo nakatulog ng maayos?" Tanong ko pa nga po sa kanya. At hindi naman sumagot yung aking ama. Dumiretso siya sa lababo at nagtimpla na lamang ng kape. Dahil sa hindi niya naman sinagot yung tanong ko, ay tumayo na nga ako at inilagay sa lababo yung basong pinagkapihan ko. "Oh, saan ka na naman pupunta? Mag-aalmusal na tayo." Wika pa noon ng aking ama. "Hindi na ho, may lakad ako ngayon, kailangan kong magbihis na." Pagsisinungaling ko pang tugon at nagmadali na ngang pumasok ng kwarto. Pero sa totoo lang po, Sir Dan, ay wala naman talaga akong lakad ng araw na iyon. Tatambay lamang ako sa bahay ng tiyahin ko dahil naalibadbaran ako sa pagmumukha ng kinakasama ng aking ama. Noon ngang nasa bahay na ako ni Tita Magda, ikuwento ko nga rito yung lahat ng mga nangyari sa loob ng pamamahay namin. Maging yung tungkol sa napapanaginipan ko ay sinabi ko rin dito. At ilang pagkakataon na ring sumama yung pakiramdam ko. Sa tuwing sumasapit yung takipsilim ay nag-aalala yung tiyahin ko. At sa hindi malamang dahilan ay agaran nga niya kong dinala sa albularyong naninirahan sa karatig lugar. Nagtataka man ay hindi na nga ako nagreklamo pa. Sumunod na lamang ako sa kanyang nais dahil ayon nga sa kanya, para sa kabutihan ko umano ang kanyang ginagawa. Sapagkat malakas yung kanyang kutob na may ginawang hindi maganda sa akin si Carolina. Noong naroroon na nga kami sa bahay ng albularyo, ay diretsahang sinabi sa akin ng albularyo na kung nagtagal pa umano ng ilang araw, bago nga ako madala, ay mabubuhay na yung binhing ibinaon sa aking sikmura ng aswang. Nang sa gayon daw, ay tuluyan nga nito akong mayanggaw. Yun pala yung paliwanag sa palaging pagsama ng aking pakiramdam. Mabuti na lang talaga at naisipan yung pumunta agad dito. Dagdag pang ang wika ng albularyo. Tinanong ng tiyahin ko kung sa paano nga akong paraan na yanggaw.
At sinabi nito na nayanggaw umano ako sa pamamagitan ng laway. Marahil ay hindi ko raw naramdamang ipinadaan ng aswang sa butas ng tainga ko yung laway nito. May mga aswang daw kasing idinadaan nila sa butas ng tainga ang pagpapahawa sa pamamagitan pa rin ng laway. Ang iba naman ay sa pagkain. Iba't ibang klase raw ng pamamaraan yung pwedeng gawin ng mga nilalang na ito para lamang makapanghawa ng mga taong nais nilang biktimahin. Dagdag pa ng albularyo. Agad na nga akong inumpisahang gamutin ng albularyo. May mga proseso sa pagriritwal ang kanyang ginawa at naroon nga yung pagpapausok. At may napakapakla at sobrang pait rin siyang ipinainom sa akin. At halos hindi ko po yun malunok-lunok. Pinilit lamang ng albularyong lunukin ko ang halamang gamot na pinagsama-sama niyang durugin at nilagyan ng langis. At matapos ko nga po yung lunukin, pakiramdam ko ay parang sinusunog po ng asido yung kaloob-looban ng katawan ko. At halos hindi na nga ako makahinga sa pagsusuka. Hanggang sa hindi kalaunan ay may isinuka po akong bagay na parang namumuong dugo. Ngunit nung titigan ko po yon, ay nakikita kong para po itong sisiw na malapit ng mabuo. Nakaramdam ako ng kaginhawaang mailabas ko po yon at parang nabunutan nga ako ng tinik sa lalamunan. Matapos akong gamutin ng albularyo, ay hindi niya muna kami pinauwi ng tiyahin ko. Anya pa, marahil ay alam na raw ng aswang na ginamot nga niya ako. Kaya paniguradong pupunta daw yon kinagabihan sa bahay kung saan ako namalagi. Delikado umano kung sa bahay ako ng tiyahin ko manatili. At baka pati yung pamilya ng tiyahin ko ay madamay pa. Lalo na at buntis nga po itong si Tita Magda. Habang nagpapahinga ako sa mahabang upuan, ay narinig ko yung pinag-uusapan ng tiyahin ko at ng albularyo. Sinabi ng tiyahin ko kung sino nga ba yung aswang na pinaghihinalaan nito. At yun ay walang iba kundi yung kinakasama ng aking ama na si Carolina. Nakita kong hindi nagulat yung albularyo at mukhang inaasahan na nga nitong sabihin yun ng tiyahin ko. Noon ngang sumapit na yung gabi, ay naghanda na yung albularyo. Meron itong bitbit na buntot ng pagi at nagmamadaling lumabas nung makaramdam nga kami ng kakaibang presensya sa may bakuran ng bahay. At noon ngang nasa labas na yung albularyo, ay tanging mga kalabugan at pag-aangil na lamang yung aming naririnig. May mga pag-atungal ng nakakakilabot na hayop din yung naririnig ko. Kaya naman, dahan-dahan akong naglakad papalapit sa may bintana at sumilip sa labas. Kung ano nga ba yung nangyayari doon. At nang makasilip na nga ako ay nakita kong nakipagdumog na nga yung albularyo sa isang nakakapangilabot na malahalimaw at hindi ko maipaliwanag yung itsura na nilalang dahil sobrang nakakapanghilakbot po yung pagmasdan. Ang tanging masasabi ko lamang ay may mga balahibo po yun sa kanyang buong katawan. Partikular na sa mukha na animoy balahibo ng unggoy. Namumula rin yung kanyang mga mata at walang tigil sa kanyang paglalaway. Layuan mo yung pamilya ng taong ginagamot ko. Dahil kung hindi, bukas na bukas rin, ikakalat ko sa buong baryo kung ano yung pinakatago-tago mong sekretong halimaw ka. Galit na wika pa ng albularyo nang mapuruhan nga nito yung nilalang. Walang tigil na pinaghahampas nito yung aswang na yon gamit yung buntot ng pagi. Hanggang sa umandusay na lamang yun sa lupa at walang tigil sa pag-atungal at para bang hayop na nagmamakaawang wag saktan. Ang masikinagulat pati kinalaki ng aking mga mata
ay noong unti-unting bumalik yung kanyang kaanyuan bilang isang tao. Sa kadahilanang nakilala ko po yon. Si Carolina, yung babaeng kinakasama ng aking ama. Siya po yung nakahandusay sa lupa at nakayuko at pilit na ikinukubli sa mahaba nito at makakapal na buhok ang nanlilimahid na hubad nitong katawan. Akmang hahambalusin pa sana ito ng albularyo, pero nagmamakaawa ito at nangakong aalis na nga ito sa lugar namin at hindi na nga niya kami guguluhin pa. Lumayas ka na at wag ka nang babalik pa. Bulyaw pa ng albularyo at tinalikuran na nga yung babaeng aswang. Napamura po ako noon. Totoo pala yung hinala ko at hindi nga kami nagkamali noon. Lalo na po yung tiyahin ko sa kanyang kutob. Dahil panay nga yung pagdikit sa kanya ng halimaw na yon. At tuwing lumalapit daw yon sa kanya ay kumikirot yung kanyang tiyan. At gumagalaw yung sanggol sa loob. Na para bang may kung anong ginagawa yung babaeng yon sa kanyang tiyan. Pagkapasok ng albularyo ay sinabi nitong wag na raw kaming mag-alala pa. Dahil nasisiguro daw niyang aalis na nga sa bahay namin yung aswang na yon at hindi na babalik pa. Matapos nga ng mga nangyari ng gabing yon, kinabukasan ay pinuntahan nga ng albularyo yung bahay namin at pilit na ginamot yung aking ama. Dahil malamang ay pati rin daw siya ay nadamay. Noong una ay ayaw pang maniwala ng aking ama. Pero nung matapos nga siyang gamutin at tulad ko, ay meron siyang inilabas na maliit na hayop. At para yung sisiw na may maliliit na buhok. Ay doon na nga ito naniwala at napamura na lamang sa kanyang sarili. Dahil hindi niya nga lubos sa kalain na sa pangungulilan niya sa aking ina ay nagpatira siya ng isang aswang sa bahay namin. Simula nga po noon ay hindi na nga nag-asawang muli yung aking ama. Hindi na rin nagpakita sa amin yung babaeng si Carolina. Hindi na rin ako nanaginip ng itim na nilalang na sumasakal sa aking leg at itinapat yung bibig nito sa aking tenga. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Carla. Ibabahagi ko lang din itong kwento patungkol sa karanasan namin ni na Lolo Gabo at Lola Carmelita. Nang mga panahong yon, ipinagbubuntis ni Lola yung aking ama. Nangyari po ito taong 1976 sa may bandang Maguindanao. Nasa edad na 23 po noon si Lolo Gabo nang makilala niya si Lola Carmelita. Nagustuhan po nito si Lola kaya niligawan niya ito. Hindi naman nagtagal at naging magkasintahan nga sila. At makalipas yung humigit kumulang 1 taon nilang relasyon ay nagpasya na nga yung dalawang magpakasal na hindi naman tinutulan ng kani-kanilang mga magulang. Matapos ngang ikasal ni na Lolo at Lola, nagpatayo sila ng kanilang sariling bahay sa lupaing niregalo ng ama ni Lola. Hindi naman yon kalayuan sa mga pamilya nila dahil isang sakayan lang naman yung patungo roon. Nang matapos na nga yung bahay nila sa baryong iyon, agad naman silang lumipat. Mangilan-ngilan lamang yung kapitbahay nila sa baryong iyon. Nasa 20 metro lang din yung layo ng mga kabahayan roon sa isa't isa. Kaya kahit papano daw, ay hindi naman ganoon kahirap ang makahingi ng tulong kung sakaling kailangan nila. Unang linggo pa lamang nila roon, nakipagkilala na sa kanila ang iba nilang mga kapitbahay. Mababait naman daw yung mga yon. Nakagaanan na rin nga nila ng loob. Lalo na yung isa nilang kapitbahay
na napalapit daw kina lolo at lola ng panahong yon. Natawagin na lang po natin sa pangalang Nora. Lunes hanggang Miyerkules yung trabaho ni lolo sa bayan. Kaya tuwing nasa trabaho daw si Lolo Gabo, itong si Nora, yung nakakasama ni Lola Carmelita sa kanilang bahay. Dahil doon, mas napalapit nga si Lola Carmelita doon sa babaeng yon. Lumipas ba nga yung mga araw noon, at minsan naman ay naaabutan pa ni Lolo sina Lola Carmelita at si Nora na nagkukwentuhan kapag umuuwi ito galing trabaho. At dahil doon, nakasanayan rin daw ni Lolo yung bagay na yon. Ngunit isang hapon daw, nang umuwi si Lolo galing trabaho, sa labas pa lang daw ng kanilang bahay, ay narinig niyang may kinakausap itong si Lola Carmelita. Inasahan niyang si Nora yung kausap nito ng mga oras na yon. Ngunit nang makapasok nga si Lolo sa kanilang bahay, ay ganoon na lamang yung kanyang pagkagulat nang hindi si Nora ang nakita niya kundi isang matandang babaeng noon lang din niya nakita. Sabay pang napatingin sina Lola Carmelita at yung matandang babaeng yon kay Lolo pagpasok nito. Naging seryoso naman yung mukha ni Lolo nang mapatitig sa kanya yung matandang babae. Sabay iwas din ang tingin nito kay Lolo. Nilapitan naman siya ni Lola Carmelita at ipinakilala kay Lolo yung matandang babae na tinawag niyang Lola Pasing. Tanging pagtango lamang yung nagawa ni Lolo ng mga sandaling yon. Iniwan niya rin si Lola Carmelita doon sa matandang babae at dumiretso siya sa kanilang kwarto upang magbihis. Bago makapasok si Lolo sa kanilang kwarto, narinig pa niyang nagpaalam yung matandang babae kay Lola. "Sige, Ineng. Alis na ako at uuwi na," wika pa ng matandang babae. Sige po, mag-ingat po kayo ah." Tugon naman daw ni Lola at saka inihatid pa yung matandang babae sa may labas ng kanilang bahay. Pagkabalik ni Lola sa loob ng kanilang bahay, hindi nakapagpigil si Lolo Gabo at napagsabihan nga niya si Lola Carmelita. "Huwag kang magpapapasok rito kapag hindi mo kakilala. Akala ko pa naman ay si Nora yung kausap mo," wika pangaraw ni Lolo. Ipinaliwanag naman ni Lola Carmelita kay Lolo kung sino nga ba yung matandang yon. Ayon pa rito, taga roon din daw yon sa baryo, ngunit nakatira malapit sa may kagubatan. Hindi na lamang umimik si Lolo Gabo at binalaan nga nito si Lola na mag-iingat sa kung sino yung kanyang nakakasalamuha, na agad naman daw na tinanguan ni Lola. Nang sumunod na araw, dahil walang trabaho si Lolo Gabo, ay nanatili lamang siya sa kanilang bahay. Sakto namang pumunta sa kanilang bahay si Nora ng araw na iyon, at nagkaroon naman ng pagkakataon si Lolo na makausap si Nora. Tinanong ni Lolo si Nora tungkol doon sa matandang babaeng yon. Subalit ganoon na lamang yung pagtataka ni Lolo nang sabihin sa kanya ni Nora na wala raw siyang kakilalang matandang nagangalang Pasing. Ayon pa nga kay Nora, sa pagkakaalam daw niya ay wala namang nakatira sa kagubatan ng kanilang baryo, dahil may mga mababangis daw na hayop doon na talagang masukal. Kinutuban ng hindi maganda si Lolo. Nagtanong din siya kay Nora kung may napapabalita ba tungkol sa mga aswang sa kanilang baryo. Ngunit umiling naman yung babae. "Bago kayo nakalipat dito, may aswang daw sa kabilang baryo pero napaalis din naman yun eh."
Yun yung sabi ng mga taga roon. Simula nga noon wala na rin namang napapabalitang aswang rito. Wika naman daw ni Nora. Dahil sa narinig ni Lolo noon, nabahala siya sa isipin na baka aswang nga yung matandang babaeng yon. At dahil doon, pinagsabihan na lamang ni Lolo si Nora na kung maaari ay bantayan nito si Lola sa tuwing wala siya sa kanilang bahay. Napatango naman daw yung babae bilang tugon kay Lolo. Kaya kahit papano, nabawasan naman yung pagkabahala ni Lolo. Simula nga ng pag-uusap nilang yon, hindi nga binigo ni Nora si Lolo dahil binabantayan nito si Lola. Sinasamahan ito sa tuwing wala si Lolo sa kanilang bahay. Hindi rin daw nakita ni Nora yung matandang babaeng sinabi sa kanya ni Lolo. Kaya kahit siya ay nagtaka na rin kung sino nga ba yung matandang yon. Hanggang sa isang gabi, napatunayan ni Lolo yung kutob niyang aswang nga yung matandang babae. Habang nakahiga kasi siya at pinipilit yung sariling makatulog, nakarinig siya ng ingay sa may labas ng kanilang bahay. Napatingin si Lolo kay Lola Carmelita na noon ay mahimbing na ring natutulog. Dahil hindi makatulog si Lolo ng mga sandaling yon, naisipan niyang tignan kung saan nga ba nagmumula yung ingay na kanyang naririnig. Hindi niya alam kung ano o sino nga ba yung may gawa ng ingay na yon. Ngunit, ninais niyang alamin yon. Dahil masama rin yung kanyang kutob na may kakaiba sa paligid nila ng gabing yon. Lalo na, at medyo kakaiba raw talaga yung kanyang pakiramdam. Yun bang nararamdaman niya rin na parang may kung anong presensya sa paligid. Nagpasya nga siyang lumabas ng kanilang bahay upang alamin kung saan nga ba nagmumula ang nasabing ingay. Dala-dala ang bateryang flashlight ay lumabas nga siya at nilibot yung paligid ng kanilang bahay. At nang wala siyang makita sa harap ng kanilang bahay, nagpasya siyang tumungo sa may likurang bahagi. Pinakinggan niya ng maigi yung ingay na kanyang naririnig at napagtanto niya na sa likod bahay nga nila yun nagmumula. Dahan-dahan siyang humakbang noon para hindi siya makagawa ng ingay. Habang papalapit siya ng papalapit sa may likod ng kanilang bahay, palakas rin daw ng palakas yung kanyang naririnig na ingay. Bahagya pa siyang napatago at napasilip na lang muna roon. Ganoon na lamang yung gulat niya nang may maaninag siyang tao roon. Ang labis pa nitong ipinagtaka ay kung bakit daw yon nakatuwad. Sigurado rin siyang yung taong yon yung may gawa ng ingay na kanyang naririnig. Sa kadahilan ng yon, hindi nga siya nag-aksaya pa ng panahon at kaagad na inilawan yung kanyang nakitang yon. Pinanindigan siya ng balahibo ng saktong pag-ilaw niya sa taong yon ay nakatingin pala ito sa kanya. Noon din ay napagtanto niyang yun yung matandang babaeng nakausap ni Lola Carmelita. Walang ano-ano, bigla raw na umayos yung pagkakatayo ng matandang babae. Ngunit nakatalikod pa rin daw ito kay Lolo. Halos mabitawan ni Lolo yung hawak niyang ilaw nang umikot ng dahan-dahan at paharap sa kanya yung ulo ng matandang babae habang nakalabas ang mga ngipin nito at talaga namang naglalaway pa. Hindi rin inaasahan ni Lolo na habang ganoon yung sitwasyon ng kanyang ulo ay lalapit yon sa kanya.
Kahit takot at nanginginig man ay napatakbo na lang din si Lolo palayo doon sa matandang babae. At pumasok nga siya sa kanilang bahay. Inakala ni Lolo na yun na yung pinakanakakatakot na kanyang mararanasan sa matandang yon. Ngunit nagkamali siya doon. Dahil nung nasa loob na siya ng kanilang bahay, agad siyang nagtungo sa kanilang kwarto upang gisingin si Lola na noon ay umuungol. Nagising naman daw si Lola at nagreklamo kay Lolo na masakit yung kanyang tiyan. Napatanong pa nga si Lola sa kanya kung ano nga ba yung kanyang problema dahil namumutla na nga ng mga oras na yon si Lolo. Sinenyasan ni Lolo si Lola na manahimik muna at pinagsabihan ito na nasa labas ng kanilang bahay yung matandang babae. Nangunot nga yung noon ni Lola Carmelita sa sinabing yon ni Lolo. Kaya direktang sinabi ni Lolo Gabu sa kanya na aswang yung matandang babaeng yon. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang muling narinig ni Lolo yung ingay ng matandang babae sa may labas ng kanilang bahay. "Yan, siya yung may gawa ng ingay na yan," sabi pa raw ni Lolo kay Lola. Nakaramdam na rin ng takot noon si Lola Carmelita dahil sa sinabi sa kanya ni Lolo. At dahil doon, lalong ang nadagdagan yung pananakit ng kanyang tiyan. Subalit tiniis na lamang daw niya iyon. Nasa ganong sitwasyon sila noon nang marinig nila yung magkakasunod na pagkatok sa kanilang pintuan. Narinig din nila yung boses ni Nora, kaya nagkatinginan nga silang dalawa. Napailing na lamang si Lolo noon dahil nagdadalawang isip raw siya kung si Nora nga ba yung nasa labas ng kanilang bahay. Nilakasan na lang ni Lolo yung kanyang loob at nagpa siyang harapin yung matandang babae na batid niyang nasa labas pa rin ng kanilang bahay. Kumuha ng itak si Lolo at pinagsabihan si Lola na manatili sa loob ng kanilang bahay. Nasa tapat na nga ng pintuan nila si Lolo noon at dahan-dahang binuksan yung kanilang pinto. At pagkabukas nga ng pinto ni Lolo ay wala namang tao roon. Upang siguraduhin na wala na nga yung matandang babae, ay lumabas raw si Lolo ng kanilang bahay. At nung naroroon na nga raw siya, nagpalinga-linga nga siya. Ngunit hindi niya nga nakita yung matandang babae. Maging yung ingay nito ay nawala na rin ng biglaan. Inakala ni Lolo na wala na nga talaga yung matandang babae. Subalit ng pagbalik na sana niya sa may loob ng kanilang bahay ay natigilan siya nang meron siyang mapansin sa kanilang bubungan. Napatingala kaagad si Lolo noon at nakita ang isang malaki at maitim na aso. Hindi yung normal na aso gaya ng karaniwang nakikita nila. Dahil yung asong yon ay walang makapal na balahibo at nangingintab pa ang itim nitong katawan. Napaangil ito kay Lolo kaya kitang-kita ni Lolo yung matutulis nitong mga pangil. Walang ano-ano, bigla itong lumundag sa kanyang harapan. Kaya inihanda ni Lolo yung kanyang sarili. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras noon yung nilalang at sinugod na lamang si Lolo. Inakma ni Lolong tagain yung nilalang. Ngunit naiwasan raw niya ito. Mabilis naman yung kilos nito at kinagat si Lolo sa kanyang braso. Walang pagdadalawang isip nitong ibinalibag si Lolo dahilan para tumilapon si Lolo at medyo may kalakasan daw yung pagtama nito sa isang bato na naroroon. Kaya naramdaman daw niya yung pananakit ng kanyang ulo
dahil tumama rin daw yung ulo nito sa bato. Sinubukan ni Lolo na tumayo upang sana ay harapin pa yung nilalang na iyon, ngunit sa pagtayo nito ay bigla rin siyang napaupo kaagad. Nakaramdam kasi ng pagkahilo ng mga sandaling yon si Lolo, at pagkahawak nga niya sa kanyang ulo ay meron siyang nakapang dugo roon. Dahil sa naging sitwasyon noon ni Lolo, medyo nahirapan na nga siyang makatayo, at sa pagkakataong yun ay napangisi pa raw sa kanya yung nilalang. Sa halip na si Lolo nga yung lapitan nito, ay naglakad ito papasok doon sa bahay nila Lolo. Habang papalapit ito sa kanilang bahay, nagbago raw ito ng anyo at tumambad kay Lolo yung matandang babae. Kumatok pa raw ito sa kanilang pinto at ginaya yung boses ni Lolo. Sa takot nga ni Lolo na makapasok yung matandang babae sa kanilang bahay, kahit nahihilo man, ay pinilit nga niya talagang tumayo. Saktong pagkatayo ni Lolo, narinig daw niya yung boses ni Nora na sumisigaw habang papalapit sa kanya. Mabuti na nga lang din at hindi naman daw binuksan ni Lola Carmelita yung pinto ng kanilang bahay ng mga oras na iyon. Nang tuluyan na ngang makalapit si Nora sa kanila, napalingon naman daw sa kanila yung matandang babae. Sigaw ng sigaw noon si Nora at minumura yung matandang babaeng yon. Doon na nga raw napansin ni Lolo na parang kilala ng matanda itong si Nora. At sa halip na sumugod pa ito, ay mabilis raw itong tumakas palayo hanggang sa mawala na nga rin ito. Tinulungan ni Nora si Lolo na makatayo. At nung nasa loob na nga sila ng bahay, ginamot nila yung natamong sugat ni Lolo na mababaw lang naman din daw. Nang gabing yon, naikwento ni Nora yung tungkol sa matandang babaeng yon. Ayon pa nga sa babae, yun daw yung matanda na aswang sa kanilang baryo. Inakala talaga nilang wala na iyon at napaalis na, ngunit hindi pa pala. Mabuti na nga lang daw at naisipan ni Nora na pumunta sa bahay ni na Lolo ng gabing yon. Nagkaroon daw kasi siya ng masamang kutob, kaya pumunta nga siya roon. Hindi naman nakalain ni Nora na meron pala talagang mangyayari. Laking pasalamat naman ni Lolo at Lola kay Nora dahil doon. At magmula noon, sa tuwing sasapit daw yung gabi, inihahanda na ni Lolo yung kanyang sarili sa muling pag-atake ng matandang babaeng yon. Subalit hindi na rin daw naulit pa yung pang-aaswang ng matanda. Naisip na lang tuloy nila na baka natakot na ito gayong kilala nga siya ni Nora, na siya nga yung aswang na sinubukan na rin nilang paalisin noon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.